Daddy. Hi! Ay, ano nangyari sa atin? Ito, pagod. Pagod? Ito Pagod. na po ang room ni Alex. Para po kami mini hospital dito. Mga medicine niya. Ayan po si Alex. Ano nangyari sa atin? Let's tell our story. Daddy, anong Ganito nangyari? Nung isang araw, Isang araw na miss niya ang... na-miss niya ang ospital. Okay. So, Na-miss niya yung hospital. Pasensya na po sa kalat. At kami po ay walang tulog, wala pang pahinga mula nung 1 week kaming na-discharge sa ospital. Kasi, alam niyo na, pag ka na sa ospital, ikaw nagagawa lahat. Namimiss na po namin yung mga nurse. Namimiss na namin yung mga nursing aid. Namimiss na namin yung mga room cleaner, housekeeping. Yan. Kasi kami na po nagwawalis, nagmamap. Ayan po si Alex. So, sa mga hindi po nakakaalam, nakalabas na po kami a week ago. Nailabas po namin sa awa ng Panginoong Diyos si Alex. However, kaya po siya talagang pinauwi is para po hindi na siya makakuha ng hospital-acquired diseases or infection or viruses. Kasi, syempre nga naman, mas immunocompromised siya, tsaka mas prone siya magkaroon ng mga kakaibang sakit kasi nasa hospital siya. Pero ang katotohanan po niya, hindi pa po si Alex purely back to his baseline, meaning hindi katulad po ng ibang mga pinauuwi na magaling na. Okay? So, hindi pa po ganun si Alex. Ang inaantay po namin na maging sitwasyon ni Alex para masabi namin na may effect na yung rituximab or yung anti-cancer drugs or medicine na tinake niya ng huli is dapat nakaka-follow na siya ng simple commands. Meron naman sometimes pero hindi consistent. At dapat meron na siyang high response sa amin when he's being called. Hindi pa rin kasi consistent yun. Meron pa po siyang dyskinesia. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang dyskinesia. Ang dyskinesia ay... Bakit ka nagaganon? Ba't po ako iniiulaw? Sorry po. Wala ang tulog si Daddy. Kaya wala na rin siya sa katinuan niya. So, sa mga hindi po, bali po tayo sa dyskinesia. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung dyskinesia. Dyskinesia is involuntary movement from kamay. Yung kay Alex po is more of orofacial. More of sa mukha. Marami po siyang chewing. Yung ganyan. Tapos yung movement ng dila. Yung ganito. Tapos yung saliva and so forth. Meron din po siyang eye twitching na hindi pa po na-control. Dyskinesia is coming from, again, the inflammation of the brain. So, meaning to say, inflamed pa po ang brain ni Alex. So, just going back dun sa mga previous medication na kinuha ni, or tinanggap ni Alex, meron po siyang steroids. Ito po yung first line treatment, steroids, IVIG, plasmapheresis or plasma exchange, tsaka rituximab. Yung rituximab po, from the last infusion, ang observation period nun is 6 to 8 weeks. Nasa 6 weeks na po kami ngayon. So, we're hoping in the next 2 weeks, rituximab will finally do its job to eliminate or suppress the B cells that attacks the brain. Kasi nagre-replicate siya.
matagal lang po talaga yung rituximab. It pains us, it hurts us. Hindi lang po, siguro naman po sa mga nakakakilala sa akin, siguro naiintindihan yung itsura ko. Sobrang heartbroken po kami. Kasi hindi pa po talaga matanggal yung mga nakikita naming symptoms pa rin or simptomas pa rin ng brain inflammation ni Alex. So we're just trying or doing our best to make him comfortable, to try to make his recovery as wala pong easy, walang words, pero we're taking good care of him on his medical needs and nutrition. Actually, speaking of nutrition, Daddy, ano yan? Ano hawak mo? Lugaw. Sabi, merong running joke sa ICU. Sabi, ito ay milk tea. Milk tea. Bupa, milk tea. Wala lang bupa. Ito po, wala lang po yung pinagkakatuwaan na lang namin. Pero amoy siya Cerelac. Pero Alitrac po yan. Yan po yung kanyang food supplement. Medyo may kamahalan po. Pero in God's grace, thank you po sa lahat na nagtutulong-tulong to give us donations, sharing their blessings to us. We're very lucky that we have a very good support system with our friends, with our families, with our colleagues, ex-colleagues. Thank you so much for helping us. I'm pretty sure one of these days, in God's grace, Alex will be able to thank you personally. Now, sa mga nagtatanong po, gaano pa po ba katagal bago makausap si Alex? Gaano pa katagal bago makita natin siyang nakaupo on his own, makatayo? Ang recovery period po ng may autoimmune encephalitis is minimum of 2 years. So, in the next 2 years, starting po itong pagkalabas namin sa ospital, there will be series of rehabilitation from physical therapy, occupational therapy, speech therapy, and a lot more. Pati po, tuturo po namin ulit kay Alex even the simplest things that we take for granted, like swallowing. What is important is ngayon meron na po siyang automatic na will to breathe on his own. Meron po siyang trick dun sa mga nakakakita ng mga pictures niya. Meron po siyang trick dito. We have made that decision during his ICU stage when he was comatose. Kasi una na intubate siya, so meron tubes sa bibig. But that could only stay for so much time, or else yun na nga po nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng pneumonia because of the tube. But after that, we've decided to follow the doctor's recommendation to have him trached para po makahinga. So, we're lucky because the system of Alex in terms of breathing, he could breathe on his own now. Ang O2 sat niya na lagi namin na monitor is between 94, 95, sometimes 99. It's like breathing the normal air na. Kaya lang he breathes on his tracheostomy or trach rather than yung sa ano pa, sa tawag dito, sa ilong niya. Oo. Yung teka lang po, nauuna ako. Ayun po. So, back to our story. Si Alex po ngayon ay having what we called after coma or after ICU hallucinations
or psychosis. Being in the ICU for a very long time, which is technically 4 months, he is not yet in a stage na naiintindihan niya yung paligid niya. So, ngayon po ay naka-bound si Alex, both hands and feet, and even sa body, because meron po siyang mga moments that ito po yung interpretation namin on how we see him. Parang gusto niya tumakas. Parang siguro sa isip niya, he is held captive or he is bounded because someone kidnapped him. Parang ganun ang parang ganun ang interpretation namin. Every time we see him, wanted to escape his bed. We don't have a choice but to bound him on the bed for his own safety. So, masakit sa parents na makita at gawin yun sa anak, pero we don't have a choice. In fact, ito po yung reason din kung bakit ako nag-video ngayon. Kanina, nag-my day ako that we went back to UERM sa hospital simply because nabunot po niya ang kanyang peg. Yung peg po yung nilagay sa tiyan niya para diretso na po siya doon kumain at mag-initiate kami ng kanyang mga medicines. Initially, naka-NGT po siya. Dito po yun sa ilong pinapalabas sa punta sa throat, diretso po sa tiyan. When we are still in the hospital, we decided to replace that NGT with PEG. Diretso na po yung sa tiyan kasi ang worry po namin is medyo may mga episode of vomiting kasi si Alex. Tsaka meron siyang pneumonia. So, ubo siya ng ubo nung nasa ICU siya, nadi-dislodge yung NGT. So, to avoid that, kasi kung labas-pasok yung NGT doon sa ilong niya, kawawa rin yung throat niya. So, eventually, that will also cause him much discomfort. And sobrang discomfort po ng NGT. Kaya, nag-decide kami to have that operation done on directly to his stomach. Para diretso po. Unfortunately, meron din po yung risk. Ang risk nun is, yun nga, yung matanggal niya yung peg niya. And, Wednesday night, when we were doing his night care, inugasan namin siya, pinunasan namin, pinalitan ng diaper and all of a sudden, nag-activate yung hallucination niya. And, the first thing he pulled was the peg. So, tinanggal niya sa tiyan niya, binunot niyang ganun. So, I was like in total shock. Akala ko po kasi paghatak ng peg, dudugo. Amazingly, hindi siya dumugo. So, we went directly to the ER. Nilagyan lang namin siya ng gauze dun sa area. Wednesday night, we were advised to come back Friday, which is today, to have the peg replaced. So, ginawan lang po ng paraan doon para hindi magsara yung yung butas, yung hole papunta ulit doon sa stomach. May tawag po doon, may scientific name po yung na yun. Pero in layman's term, yung hole na ginawa initially for the initial peg was saved using, something else, parang yung catheter, parang ganun, para lang mag-open ulit yung butas. So fortunately, his doctor, thank you po sa doctor, sa GIT doctor or sa gastrointestinal doctor namin sa UERM, he performed the replacement kanina. Reinsertion. Mahirap po talaga tong sakit na to. There will be a lot of procedures, mishaps. Isa na po yun. And we're just so lucky that our doctors were very accommodating. The hospital knew Alex.
So, sa tagal ba naman po namin sa hospital, malamang po kilala na kami. He is popular. He's popular there in a very unfortunate circumstances. Pero, yun. Ngayon po, inaatake si Alex ng dyskinesia niya tsaka yung over-salivation. That is part of the brain na totally and heavily damaged through Alex. Pero ito rin po yung stage ng we're hoping na mawala eventually. So please continue praying for Alex, continue praying for our family, for those of you that are constantly praying for us, having Sunday devotions, our prayer warriors, our rosary crusaders, thank you so much. God will always provide for us and for you. Thank you for sharing your blessings, and we will continue to update you on what's happening to Alex. The reason why we are openly sharing this is because we know that through these videos that we're doing, updates that we're doing, those families that are experiencing the same will have hope and courage to push through. There are a lot of same cases that are connecting with us, families, husbands, daughters, children din ng AE warriors that are reaching to us. I will gladly and openly discuss and help you in our experience by sharing our experience. Masakit kung isipin na ganito tayo magkakakilala, pero during our darkest times, konti lang din po ang tumulong sa amin, kasi konti lang din yung openly and willingly want to share their experiences with autoimmune encephalitis. It's a very nasty disease. It's very ugly and it's very costly. Kaya po, maraming salamat at humihingi po ako ng pasensya sa lahat ng mga taong amin pong nagambala sa aming sitwasyon. Pero nagpapasalamat po kami dahil kayo po ay willing tumulong sa amin in any way and manner that you know how. Thank you so much po. Ito po ngayon si Alex, inaasikaso ni Daddy. Yung hawak po ni Daddy ay Supposed to be sa ilalim ng wet packs. ito po ay dry pads. So, supposedly this is for sa diaper, pero ginagamit din po namin siya for a bib. Oo, ginagawa namin siyang bib kasi na over salivate si Alex. Bakit tayo naka-oxygen ngayon? 91 lang ay Tomas. 91 lang ang O2. So meron po si Alex na inuubos na ba natin yun? Inuubos na lang. Inuubos na lang natin yung oxygen. Pero meron po kaming oxygen concentrator, which is electrical. So yun yung gagamitin namin pag naubos na yan, kasi kailangan namin din ipa-refill. So far, I know, malayo pa kami. Sobrang layo pa po namin. Pero hindi po kami susuko sa sa laban na ito. O kami susuko sa laban na to. And for those of you that knows us, tumatawa lang po kami kasi wala naman po ng ibang magagawa. We're just trying our best. Pero sa tutusin lang po, every night we cry because it's so painful to see the condition of your child or any of your loved ones na makaka-experience nito. Hindi po siya pretty tignan, hindi siya minsan po nakakaubos na ng energy. We know that we need to self-care then for us to care for Alex.
Kumukuha lang po kami ng lakas po doon sa mga tao din na nag-cheer sa amin. Kaya maraming salamat po. Until the next update, hopefully yung next update namin medyo mas nakakatuwa na. No? 'Di ba, Alex? No? Say hi to your fans. Hi! You say hi. Hi, fans. Nagtatry po ako gumaling. Yan po ay tinatawag na dyskinesia. Hindi po niya yan kagustuhan. Mahirap po yan. Tumitingin po siya sa camera. Ayan, tumitingin sa camera, nak. Camera shy. Susunod ikaw na magbablog ha. Magte-thank you ka sa kanila ha. At ikukwento mo sa kanila kung gaano kahirap ang iyong journey sa autoimmune encephalitis. Sa gobyerno natin. Mahal na Department of Health, please look into these cases. It's so rare, yes, pero dumadami po yung cases natin sa Philippines. In the span of 30 days, different family members nagre-reach out sa akin dahil lang sa mga videos na ito. Dahil pag nag-search sila sa Facebook ang hashtag encephalitis and so forth, nakakarating sa kanila yung message. Department of Health, i-mark ko na rin kayo ha dito sa na to, sa video na to, kasi wala pong maka-explain bakit ang immunity ng mga anak namin ay bumagsak. Ayoko pong mag-create ng speculations, pero as the leader for our healthcare system, please look into our situation. Bakit po? Hanggang ngayon, hindi pa po namin nasasagot yung tanong na bakit na-alter ang immunity ng aming mga anak na once upon a time is very healthy. Hindi nagkakasakit. Walang ibang sakit. Hindi na ospital. Pero bakit nagkaganito sila? Marami po kami, hindi lang po ako, baka ako lang po ang nagsasalita, but let my voice be the first torch of light for others to follow. Department of Health, please look into our situation. We will find more advocates for this condition. And I challenge the Department of Health of the Philippines to look further on situations such as vaccines available for this condition. Also, the availability of all the medicines, even in trial stages, be available to us in a more affordable price. Napakamahal po ng mga gamot sa autoimmune condition, hindi lang po sa encephalitis in itself. Bakit po napakamamahal ng mga gamot na ito at hindi po siya readily available para sa lahat? Kami po ay isa sa mga, sa tutusin lang po, pinaka-lucky kasi meron po mga tumulong sa amin makakuha ng mga gamot na ito. Yung iba po, naghanap pa kami. Saan tayo nakahanap? Sa Pampanga pa. Maraming salamat po. Hindi ko na po i-mention yung name. Pero marami po kaming mga naging kaopisina na tumulong sa amin hanapin ang rituximab. Buti na lang po nakahanap kami. Ang rituximab po ni Alex ay 37,000 ang isang vial. Ang isang, 500 ilang ml? 600 milligram. 37,000. Napakamahal po. Ilang ganun po ang kailangan ni Alex? Nakailan tayo? Bali, 4 na ganun. So, 4 times 37,000. Imagine niyo po yun. Hindi po basta-basta ang sakit na to. Hindi pa po, yung IVIG po, mas mahal. Naka 650,000 po kami. Imagine, 650,000 para sa IVIG na gamot. Hinanap pa rin po yun. Pero sa ospital na po namin nahanap yun. Pasalamat na lang kami at available sa ospital. Yung ospital po times 2, times 3 po yung patong. Kaya napakamahal po talaga. So, Department of Health, parang awa nyo naman. Sa dinami-dami ng budget
para sa Pilipino. Kami mga taxpayer, naiiyak kami kasi ang taxes po namin, alam namin ginagamit para sa kalahatan. Pero bakit ganito po ang healthcare system natin? Nakakaawa po ang Pilipino. Marami pong problema ang Pilipinas talaga. Pero sa makakapanood nito na tiga Department of Health, parang awa nyo na. Reviewin nyo po ang mga kaso na may encephalitis. Sa UP-PGH lang or sa PGH lang, I'm pretty sure, meron at meron. 10 na pong kakilala namin na ongoing merong encephalitis. Age group po ng anak ko. Ang anak ko po ngayon ay 23 years old. So, paano po? Ano pong nangyayari? Wala pong makakasagot. Pero, hindi po ako hinto. Gagawin ko po tong life mission to find answers on why. I am also joining international groups for encephalitis or encephalitis for other international groups to advocate not only for my son but for those who have similar cases. Maraming salamat po ulit sa patuloy ninyong pagsubaybay sa kaso po or sa case po ni Alex. Maraming salamat po.